Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back sa ating panibagong video dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagian yung kakwentuhan, ka-sharing ng mga experience natin dito sa pag-aalaga natin ng RTL Chicken. So ngayong episode na to guys, pag-usapan naman natin kung magkano yung magagastos sa 384 heads, no? So double your money, double your capital tayo. Last upload, pinag-usapan natin 192 heads. Ngayon, doblehin naman natin. Medyo napagana tayo ng kapital. Meron tayong puhunan. Pwede nating doblehin yung ating numbers. No? So may nagtatanong kasi, sir, magkano ba magagastos natin sa less than, sa mga around 400 chicken? Siyempre, meron na tayong 400 na upload. Kung gusto nyo na panoorin yan, pwede yan. So this time pag-usapan naman natin yung 384 lang. Kasi bakit 384? Kasi yun yung capacity ng ating 8 cages, no? So ang capacity ng isang cage ay 48 heads. Ita-times natin sa 8, 384. So 4 sa kaliwa, 4 sa kanan kapag kayo ay gagawa ng inyong mga housings, no? So anyway guys, kung ito ang video na hinahanap mo, stay tuned ka lang at pag-usapan natin ang lahat ng yan pagkatapos lang ng isang maikling intro. Okay guys, so welcome back. Maraming salamat. Kung bago ka dito sa channel natin, guys, paki-subscribe mo naman yung ating channel para nang sa ganon ay palagi ka maging updated sa ating mga upload dito sa ating series ng mga videos na pinag-uusapan natin dun sa RTL for Beginners Guide, no? So RTL Beginners Guide, itong mga episodes natin, yung series natin, magkano gastos, magkano kita. So gastos versus kita ang series natin ngayon sa iba't ibang numbers ng RTL Chicken na pwede nating alagaan. So guys, lagi kong sinasabi, nakadepende ang pag-aalaga natin sa capacity natin, sa kaya nating alagaan. Huwag tayong masyadong magmadali kung tayo ay nag-aaral pa lang, kasi lagi natin isipin na ang pagpasok sa kahit na anong negosyo dapat pinag-aaralan. So sa ganitong klase ng negosyo, mahalaga na meron tayong knowledge at skills sa pag-aalaga nito, no? Sa pag-aalaga ng manok, kasi kung hindi natin hilig ang livestock at saka itong pagmamanukan, baka medyo mag-handfire tayo sa paglalaan ng puhunan, no? Kasi hindi biro din ang ating gagastusin dito, kaya medyo pag-isipan natin. Pero kung ito talaga gusto natin, hilig natin, passion natin, go tayo dito. In-encourage ko kayo na maganda to sa mga likod bahay ninyo. Okay? So 384 heads sa likod bahay, kaya pa rin to dahil ito ay 4 na cages lang magkabilaan, so bali 8. Kayang-kaya itong alagaan sa likod bahay, walang problema to, hindi ito magiging issue, no? So wag lang sobrang madaming tao ang inyong mga kapitbahay, nasa city kayo, medyo isipin din natin yan. Pero kung nasa probinsya kayo, nasa likod bahay ninyo, medyo marami kayong mga space na pwedeng paglagyan, hindi naman nangangailangan ng malaking space to, kaya okay pa rin, no? So nasa around 7 feet lang ang haba ng isang cage. So 14 feet sa kabila, 14 feet sa kabila. So mga nasa around maliit lang ang space na kayang kuhanin nito, kasi 8 cages lang. Anyway, pag-usapan natin magkano yung gastos at magkano yung kita, kasi yun lagi ang ating basis kung paano tayo magsisimula nito. Kung bakit tayo magsisimula is dahil kailangan natin makita magkano yung gagastusin natin, at kapag kumikita na tayo, magbabalik ba puhunan natin at tutubo ba tayo.
Kasi kung hindi tayo tutubo dito, wag na tayong mag-negosyo. No? Kaya tayo nagninegosyo para sa extra income. So kung kayo ay mga nag-opisina, may trabaho kayo, eto added income lang ito. Hindi pa pwede itong pinakang main source ng inyong income. Pero kung kayo ay housewife, housebound, ang asawa nagtatrabaho, wala kayong ginagawa sa bahay, nakatambay lang kayo, instead na manood kayo ng Netflix, instead na maglaro kayo ng mga games ninyo, magmanukan kayo at kikita pa kayo. Sigurado tayo dyan. Okay, so pag-usapan natin ang expenses guys. 384, kung wala pa kayong mga housing, katulad ng palagi kong sinasabi, pero kung meron na naman kayo, like yung mga lumang piggery ninyo, yung mga lumang bodega ninyo sa likod bahay, hindi na kayo gagastos sa housing, mas maganda kasi unang-una makakatipid kayo dyan. So, pero kung wala pa, kailangan nyo magpagawa ng housing. Normally, ang gastos natin dyan is per bird ay 140. So, kung 384 ang halaga nyo, estimated price ng inyong building, ng inyong housing is 53,760 pesos. Mga nasa around 50,000 to 55,000 ang magagastos nyo doon sa inyong housing. Medyo magandang klase na yan, hindi pa yan maganda kasi siyempre pag mas maganda, mas mahal ang gastos. Ito basic to, yero, bakal, simento, ganon, pero hindi siya masyado state of the art. No? So basic din to, pero kung mga pawid kawayan lang, mas mura ang magagastos nyo, hindi kayo gagastos ng 50,000. But anyway, sabihin na natin 53,760 ang gastos sa housing. So kailangan ninyo ng cages. So lagi kong sinasabi, may option kayo na magpagawa ng kawayan at saka kahoy, DIY battery cages, mas mura yon. Hindi siguro kayo gagastos ng 68,000 pesos. Pero kung galvanized, ready-made na, di-deliver na lang sa inyo, i-install pa, mga nasa around 8,500 ang isa niyan, times 8 ang gagamitin ninyo, 68,000 pesos ang ating magagastos dyan. So, yung ating mga manok, 384 ang dami. Normally, nasa around 420 pesos to 450, 460 pesos ang isa niyan. Depende sa layo, depende sa delivery ng inyong mga lugar. So, nagbabari yan. Meron din ang mga 390, 380, pero yan, mga pick up yan. Normally, pick up din niyo yung inyong manok sa doon sa palakihan sa kanila, doon sa mga poultry na nagsusupply ng RTL. Pero kung gusto nyo delivered, mga nasa around 420 ang magagastos ninyo. Anyway, lagi kong sinasabi, mag-ingat sa mga scammers. Huwag magbigay ng deposito kung ahente ang kinukuhanan ninyo. Dapat COD yan, cash on delivery. So anyway, hindi na natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin sa ibang mga videos yan. So total cash na inyong capital outlay na inyong gagastusin is 283,040 pesos. So 53,760 sa housing, 68,000 sa cages, 161,280 sa 384 na mga manok. Total is 283,040 pesos. Initial capital outlay po yan guys. No? So anyway, dadating ang inyong mga manok sa inyo 16-week-old. No? So medyo bata pa. Hindi pa siya ready mangitlog. No? Hindi pa masyado ready. Kaya yan tinatransport ng bago sila mangitlog kasi hindi naman pwedeng i-transport na kapag ka nangingitlog na. Kasi magkakaroon yan ng maraming mga casualty, na maraming mga mortality dahil mga nasa around 18, 19 years old nangingitlog na. Pag na-stress sa manok, nababasagan ng itlog ang mga manok sa kanilang mga tiyan at nagkakaroon ng mortality. So pag nabasag ang itlog sa loob ng tiyan, mamamatay na agad yan. So more or less, ang mga manok natin, dinideliver yan kalimitan, mga nasa around 16-week-old, no? 16, 17-week-old. Pagka mas bata dyan, kayo ay lugi. Kapag ka mga 12 to 14 weeks pa lang, 15 weeks old pa lang, medyo yung mga yan ay lugi. Lugi yung inyong
pagkuha ng manok. So mag-ingat kayo sa mga supplier, sa mga ahente na nagbibigay ng sobrang batang manok, no? So maraming mga scammer na mga ahente, kaya mag-iingat po kayo. I-verify nyo maayos, i-double check, gumawa kayo ng inyong due diligence para mas sigurado kayo na ang inyong kukuhaning manok ay healthy at saka nasa tamang edad. So pag sinabi nating healthy, dapat lahat ng manok vaccinated. Anyway, wag na natin patagalin yan kasi pwede natin pag-usapan sa ibang mga video siya. So total capital outlay is 283.40 pesos ang inyong magagastos sa loob ng unang buwan kasi 16 weeks pa lang yung mga manok. Kailangan natin pakainin pa yan ng isang buwan bago pa yan magsimulang mangitlog. So ang ating magagastos dyan is 384 times 110 grams per day per chicken. So kailangan natin na yan po yung feeds, no? Yung ipapakain natin 110 grams na feeds per day times 384, nasa around 42.24 kilograms per day, almost isang sako. So ngayon i-times natin yan sa 30 days, no? 42.24 times 30 days kasi 4 weeks natin sila papakainin ng initially ng hindi pa nangingitlog. So nasa around 1,267.2 kilos per month ang ating papakain. So i-divide natin yan sa 50 kilos kasi yun yung timbang ng sako ng feeds. So mga nasa around 26 sacks ang inyong magagamit sa isang buwan, no? So 26 na sako ang pakain ng feeds na mapapakain ninyo sa 384 heads na meron kayo. So ngayon ay i-times natin yan sa presyo ng feeds per sack. So ang itatimes ko po yan doon sa presyo ng feeds na prevailing na price doon sa aming area, doon sa ginagamit namin. Mas madali po kasing ganon. So magbabari lang po ito sa mga cost ng feeds na gagamitin ninyo. Iba-ibang klase ng brand, iba-ibang presyo. So 26 sacks times 1,470, yan po ang kuha namin ng feeds delivered sa aming farm. Nagkakahalaga po yan ng 38,220 sa isang buwan. Yan yung inyong total cost sa feeds, no? So electric, syempre magbibigay tayo ng ilaw dyan sa ating mga manok, 500 every month. Mga nasa around 500 din ang vitamins, multivitamins natin, supplements at saka yung ating mga antibiotics. Tapos yung trays na gagamitin natin, mga nasa 750 pesos yan kasi sabihin natin second hand tray ang ginagamit niya, mga nasa 250 pesos ang per 100 na trays. So 750. Total na 39,970. Almost 40,000 ang ating mga gastos initially sa initial month, dun sa unang buwan. So 283,000 plus 39,970, mga nasa around 220,000 ang inyong kailangang ihanda. 320,000 ang kailangang ihanda, no? Mga 320,000. So yan ang kailangang pera na meron tayo kapag magsisimula tayo ng 384 heads. Almost 1,000 pesos ang magagastos natin sa una sa bawat isang manok, no? So yan. Anyway, magkanong income? Laging yun ang tanong sa atin. Sir Anthony, magkano ba talaga ang income pagka mag-aalaga ka ng ganito karaming manok? So, madali lang yung computin, no? So, ating tingnan kung magkano yung posibleng kitain. Kasi sabi ko nga kanina, kung hindi rin lang naman tayo kikita, wag na tayong mag-abala, no? So, laging ganon. Pag magninegosyo, kailangan kikita. So, dapat in-anticipate natin magkano yung kikitain natin. So, 384 times 85% ng yield, no? So bakit 85%? Lagi kong sinasabi to, marami nagsasabi sa atin na bakit 85, bakit hindi 70, bakit hindi 90? Kasi yung manok nila 95%. Yung iba naman sasabihin sa akin hindi naman yan 85 kasi 70%, wala daw akong alam, hindi daw ako nag-aalaga ng manok. But anyway, ayan, so
nag-aalaga po ako ng manok at alam ko po na 85% ang average yield na iniitlog ng mga manok namin every month. So medyo mas mataas yung iba, 90%, 91%, pero conservatively ang aming computation is 85%. So 85% natin kukuhanin yung ating 384. So 85% ng 384, mga nasa around 326 eggs per day ang ating kayang makuha. I-times natin sa 30 days yan, which is 9,780 eggs ang makukuha natin, ang mapupulot natin sa ating mga poultry kada buwan. Ngayon, i-times natin sa prevailing price sa market. So, conservative din po ito kasi 7 pesos lang natin kukuhanin. Ngayon po ang presyo, magugulat kayo sa inyong mga palengke. May mga itlog na 8 pesos, 9 pesos, 8.50, 9.50, may 10 pesos, may 11 pesos pa nga, may 12 pesos pa nga guys. No? So, depende yan sa kung magkano ninyo ibibenta yung inyong itlog. So ngayon dito, kuhanin natin sa pinakamura na 7 pesos per egg. No? So ngayon, 9,780 times 7, that is 68,480 pesos. Yan yung total monthly gross income natin. Total monthly gross income 68,480 pesos. Medyo malaki ang ating kinikita sa loob ng isang buwan, provided na mabibenta natin ang itlog na yan every month. Okay, so ngayon ang isang cycle ng ating pag-aalaga is 20 months. Meron tumatagal ang mga manok ng 24, 25, 30 months, depende po yan sa pag-aalaga. Minsan ay mas mabilis, mas matagal, mas malaki ang posibleng kitain. Pero sabihin natin, conservative average cycle ng ating mga manok is 20 months. Yan po ang commercial cycle. So, i-times natin yung 68,480 sa 20 months, isang cycle, lalabas po yan na 1,369,200 pesos. Yan po ang ating gross income sa isang buong cycle. Ngayon, kanina pinag-usapan natin yung monthly expenses natin. So, yung monthly expenses, sabi natin is 39,970 sa isang buwan. I-times din po natin yan sa isang cycle. So, syempre, kailangan natin kwentahin magkano ang ating nagastos sa isang buong cycle sa loob ng 20 months. So, times 20, ang halaga po niyan is 799,400 pesos. Yan po ang ating isang cycle na gastos sa ating pakain, sa kuryente, at sa ating mga trays. No? So, yan. I-minus natin yan sa 1.3 million na ating total gross income kanina. So, 1,369,200 pesos gross cycle income minus 799,400 na cycle expenses. Meron po tayong gross profit na 569,800 pesos. 569,800 pesos gross profit. So, i-minus naman natin diyan ngayon yung ating initial capital outlay. Magkano yon? 283,040 pesos. So, yan yung presyo ng manok, ng housing, ng cages. No? So, 569,800 minus 283,280. Ang atin pong gross profit is 286,520. Yan ang ating gross profit. Ngayon, dahil ikakal na natin yung ating mga manok, sabihin na natin hindi na nangingitlog ng average yield na gusto natin, mababa na, hindi na viable kasi mas malaki ng gastos kaysa sa kita, ikakal na natin sila, so ibibenta natin yung ating mga manok. Sabihin natin meron siyang mortality na 10%. No? May namatay sa ating mga manok sa loob ng 20 months. Sabihin natin 10%.
kalimitan, yan po yung acceptable mortality, no, na 10%. So sabihin natin yung ating mga 384 na yan, na wala na yung 38, o sabihin na natin 40, tapos yung naiwan ay 344 na lang yung ating mga manok. So times natin yan sa 120 per head, no, mga nasa around 41,520 yan. So idagdag natin doon sa 286,520 pesos, meron tayong kabuang total na net profit na 328,040 pesos. Guys, gumastos tayo ng 283,000 sa ating initial investment. Kumita yung ating initial investment ng 328,040 pesos na total net profit natin. So guys, magandang balik yan. Sa loob ng 20 months, meron kang mahigit 130% na return. So guys, hindi masamang negosyo to, provided na ikaw mag-aalaga, provided na hindi ka babayad sa tao. So syempre, kung ikibabayad sa tao, mas maliit ang iyong kikitain kasi mas malaki expenses mo. Pero kung wala kang ginagawa, ikaw lang ang nasa bahay, asawa nagtatrabaho, kayang-kayang gawin ito. O kahit dalawa kayo nagtatrabaho, sa umaga kayo magpakain, sa hapon kayo magpakain, sa Sabado at Linggo maglinis ng kulungan, kayang-kaya yan na ating alagaan. So pwedeng kumita ng 328,040 pesos. Like I said, mas malaki ang kikitain mo kung mas mataas ang presyo ng itlog ang benta mo, no? So hindi pa natin sinasama dito, guys, yung posibleng benta sa ipot na per sako ay nasa around 150 pesos. So kayang-kaya pa nating madagdagan to, no? So pwedeng-pwede pang madagdagan. Kaya sa mga kapwa ko OFW o sa lahat ng mga ibang mga naghahanap buhay sa Pilipinas, pwede ninyong simulan ito basta meron kayong mga nasa around 320,000 pesos na kapital. O kung wala naman, pwedeng humingi ng kapital sa may nakakaluwag, tapos ibalik nyo na lang pagkatapos ng isang cycle. Ang mas maganda dito, guys, sa susunod na cycle, hindi na tayo bibili ng cages, hindi na tayo magpapagawa ng housing, manok na lang ang ating bibilhin, at ang ihahanda na lang natin is yung monthly natin na expenses. So mas malaki na ang kikitain natin kasi yung presyo ng housing at saka ng cages ay pwede nang pandagdag sa ating monthly income o doon sa ating profit sa ating isang cycle. So guys, kung nakarating ka dito sa dulo ng video na to at sa tingin mo ay ito'y nakakatulong at may natutunan ka, paki-click yung ating like button at paki-comment kung taga saan ka at kung ikaw ay nag-aalaga na o hindi pa ng mga RTL. At kung ikaw naman ay nasiyahan, baka naman pwede na i-subscribe mo din yung ating channel at i-click na rin yung notification button. Okay? So maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod na episode ng ating RTL Chicken Beginner's Guide. Thank you, God bless, and bye-bye.